Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Sana maaga tayo ngayon. Ang sabi ko pala sa kanila, basta any time of the day. Pwedeng Yeah. gabi, pwedeng tanghali. So, para hindi tayo nagmamadali. Oo. Basta on the Ang day. importante naman dyan, any on the file doon sa ating Pwede. playlist ay Yes. makakatulong sa atin yun. Correct. Sige. Okay. Ang Anong title natin ngayon is Parable of the Tenants in in the the vineyard? Vineyard. Yan. Yes. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a winepress in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants, and one they beat, another they killed, and a third they stoned. Again he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking, 'They will respect my son.' But when the tenants saw the son, they said to one another, 'This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.' They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?" They answered him, "He will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants, who will give him the produce at the proper times." Jesus said to them, "Did you never read in the Scriptures, 'The stone that the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes.' Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit." When the chief priests and the Pharisees heard his parables, they knew that he was speaking about them. And although they were attempting to arrest him, they feared the crowds, for they regarded him as a prophet. The Gospel of the Lord. To you, Lord Jesus Christ. Okay, ako. Okay, sige. No? Dito sa storya, sabi, what will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes? Alam mo, napansin ko no, dito sa reading natin. Actually talaga ngayon ko kahit kanina nagsimba tayo, hindi ko yun naisip. Ano. Ito lang binabasa natin. Sabi nga na, 2 beses nagpadala siya ng mga tao. Pinatay, di ba? Mm. Pero wala siyang ginawa. 'Di ba? Pwedeng nagpapulis siya o pinaalis na niya agad. Pero hindi eh. Nagpadala pa siya ng pangalawa. Tapos ganun pa rin ginawa. So, ibig sabihin, imbis na magpadala pa siya ng batalyon na may dalang mga barel kasi alam niya na
pinadala niya yung son pa niya, knowing na pwedeng gawin sa kanya yun. Pero nagtiwala pa rin siya, no, na siguro mga mababait pa rin, parang, alam mo, parang si God yun talaga, na tayo, kahit gaano tayo kasama, no, di ba parang binibigyan pa rin niya tayo ng chance. Hindi niya tayo talaga ginajudge, samantalang He is the rightful judge. Chance ang binibigay niya sa atin, hindi hindi judgmental kasi gusto niya tayo makapunta sa langit, so He's doing everything. So, yun lang, pinadala yun. So, kaya ang napili ko nga yung, ah, ano kaya ang gagawin niya, di ba? So, yung hindi, imposibleng, hindi natin iniisip na tayong tao, hindi natin kayang gawin, na ibigay yung anak natin. Si God, nagawa yun. Ganun talaga si God niya tayo kamahal. So, yun yung nakita ko. Yeah. Amen. So, ang parang na-pick up ko rin sa personal reflection mo, si God will not tire na magbigay ng chances doon sa atin, no? Ibig sabihin, kung nagkamali ka sa una, papadalan pa rin niya ng opportunity para maipakita mo yung tama. Hanggang sa huli, ang pinadala na niya yung kanyang anak. Diba? So yun talagang lahat ng chance gusto niya ibigay dun sa mga tao so that pag na-realize nila yon, balik sila sa ating Panginoong Jesus. Yan. Tama ba yan? Yes. Okay. Amen. Ako naman, ang word na na-pick up ko is produce. Produce. Ang produce kasi, this is something yung parang ah, yung ginagawa ng tao na merong nagkakaroon ng parang product that is something good. Goods siya, commodities, or something that can be mapapakinabangan ng tao. So yung produce na yon, ang lumalabas dito, nagiging sentro ng mga tao. It is either magkaroon sila ng greed doon, di ba? So kahit na wala silang rightful interest doon, nagkakaroon sila ng interest, greed. Kaya yung produce na yon, minsan nagiging cause yan for you to act illegally, immorally, para lang magkaroon sila ng right or para makuha nila yung produce. Yun ang na-pick up ko. Now, it is important now na to realize na yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng temptation to alam mo yun, di ba merong sa Ten Commandments yun, yun thou shall not covet thy neighbor's Goods. goods. Tsaka sa Ayun, wife. parang yun, di ba? So eto yung parable na bagay doon. Huwag mong pag-interasan yung hindi sa'yo. Yan. So, yun yung yun, be careful. Yung mga bagay na mahalaga, pero hindi naman sa'yo yan eh. So, sana hindi yan mag-create ng greed in your heart. Okay. Yes. So, yung na-pick up ko naman sa iyo, na-pick up ko yung produce. Sabi mo nga, produce. Palibhasa, yan yung trabaho mo. Nasa production ka di ba? Anyway, so alam na alam mo yung nangyayari dyan. No? Pag meron kayong pinoproduce, siyempre, tinitignan yung outcome. Pag yung outcome ang ganda, useful, eto na, kahit nga dun mismo sa factory, nagkakaroon ka ng temptation kung tuwitin yung product, di ba? So, minsan hindi mo naisip, pwede ka matanggal sa trabaho doon. So, ngayon, na sinasabi na ang ending na parang nagustuhan ko doon, yung envious to parang wag mo tingnan yung iba. No, di ba pa kasi pag nag-envy ka, una mo na may temptation. Pag may temptation, pakausapin mo na may sarili mo. Ay, gusto ko rin magkaroon ng ganun. No? O kaya ganito. So, meron kang
tinitignan mo yung iba, tapos tinitignan mo yung sarili mo, kino-compare mo. So yung temptation, lalong lumalala. Because of that something na nakikita mo, na wala ka, na gusto mo magkaroon. So, yung outcome nga, sabi dito useful, pero andyan yung temptation. Yeah. Amen. So, tama yung ano mo, yung mga description mo, yung bang nakaka-interest ka ron sa something na isang bagay na produce na iba or wala ka naman talagang ano ron, wala ka naman talagang right doon. Ang word lang na ano para sa akin, hindi yung envy ang ano ang aking napupunto ron eh. Yung nagkakaroon ka ng interest to something that is not rightfully yours. Greed. Greed talaga ang ano. Yun yung sa akin ko ano. But the description na binigay mo, tama yon. Pero sa akin, ang inaano ko ron is not envy, but greed. Greed talaga. Okay. Okay. So, punta na tayo ron sa ano, sa mensahe na spirit sa atin. Yan, sa akin, yung generally, yung mensahe is yung love ni Lord na is always there, yung kanyang forgiving heart, and He always gives us a chance. Yeah. Kahit gaano ka sama na tao, no? Lahat may pag-asa, but the choice is ours. Sa atin pa rin. Oo. Sa akin, ang nakita kong message sa atin, this is about yung commandment na yon. Sinabi ko, thou shall not covet thy neighbor's goods. So, ito yung interest mong angkinin, yung something that is not yours. So, it will lead you to um, crime, pwedeng crime, di ba? It will lead you to sin of stealing. It will lead you to sin of doing everything, even na masaktan mo or magkaroon ka ng injustice sa ibang tao because of that um, greed in your heart. So yun yung ano. Now, idudugtong ko na ron yung parang sinabi mo. Although hindi maiwasan sa tao yon. Sabi nga, there is always that tendency to desire for something that you feel gusto mo. And God will always give us a chance na mawala sa atin yon. Even at the sacrifice of her son, para yan kaya nga niya pinadala di ba, to be our savior. So yun, tama ka ron that God loves us so much. Ayaw niya tayong mabaon doon sa ganong klaseng uh, desire, the greed, part of the capital sin. Ayan, so meron ka bang ano, Yeah, okay. parang to clear it out? Ako meron ako mga experience dyan sa ganyan eh. Yung minsan even yung halimbawa nung nasa office pa ako, doon ko to madalas maano eh. Yung ginawa ng tao ko, ginawa nung subordinate ko, pagdating sa ano, pagre-report, inaangkin ko yung credit. Siya talaga ang gumawa nun sa kanyang idea. Pag ni-report ko, na parang ni-report ko na parang ako ang gumawa. So I'm taking credit. So Parang- hindi lang sa goods yun. But everything na mapapakinabangan ko na wala naman akong rightful um, interest doon. Tama ka. Ah. Kasi nung nagkukwento kang tungkol sa Singapore, feeling ko ikaw yung nasa Singapore. Yung pagkwento mo, para talagang ikaw eh. Yeah. Kaya yung sinasabi mo, mukhang tama nga. Oo. Ikaw, feeling mo nga ikaw. Kaya tuloy yung katapusan. Alam mo ang nangyari sa akin sa aking career, Hindi ka hindi na ako umangat doon.
until talagang napunta ako sa simbahan. Nag-retire ako ng maaga, early retirement kasi sabi ko nga parang wala na akong pag-asa rito sa ano, mukhang ang pangarap ko na maging presidente ng kumpanya hindi mangyayari. So I was led to the church, mag-serve sa church. So yung pagsiserve ko sa church, doon nagbago yung aking pananaw. And this is a good example. Sa ngayon, talagang yan ay binabantayan ko. Yung to have interest on something that is not mine. Yon. Okay, Yes. so it is Okay. avoid greed because it can lead us to something that is not good for us. And nakakaapekto ka sa ibang tao. Amen. Okay? Okay, don't forget, God is always there for us, no matter what. Yeah. Just trust and believe. Yes, Okay, okay. so good morning again and see you on Monday. Monday. Yes. Bye.